Ito na si Bro Larry, guys. Sana po ay mayroon tayong makukuha ngayon dito na karpa o tilapia para may pang ulam natin. Hinihintay lang po namin yung tamang oras para mag-aalay po dito. Kausapin na lang po ni Bro Larry kung sino yung humabol sa kanya. Subukan daw natin na hulihin para po ay maibalik po yung yung 14 katao dito na biktima na kinulong po nila hanggang ngayon ay wala pang kasulbaran ba sa kanilang kaluluwa. At saka yung binatilyo na nakuha natin, dinala po namin, guys. Andoon pa kay Bro Ramil. Guys, magandang hapon po. Balikan po natin yung tubig kung saan po ay hindi po tayo natuloy po dito noong pumunta sila Bro Larry dito. Nagbaon po kami ng pagkain dito at nagbili kami ng manok para po ialay po dito sa kaibigan ni Bro Larry para magpapasalamat. Sana po ay wala po tayo makikita dito na mga kasamaan po ng kataw na masama dito. May mga sama po talaga dito na kataw. Sana po hindi po natin masagupa. Pero nagdala kami ng lambat para po ay magagamit natin. Kung sakali man pag nakita natin po yung naghabol kay Bro Larry sa alim ng tubig, dapat daw mahuli natin, sabi ni Bro Larry. Hulihin po natin yung subukan natin kung gaano pa sila kalakas, lambatin po natin, no. Kaya ngayon, guys, hinihintay ko lang muna si Bro Ramil kasi meron kaming ginawang gakit ang tawag po sa amin. Makikita po niyo kung anong gakit po kasi ang dami po nagtatanong kung ano talaga yung gakit. Mamaya magsasakay po tayo para dito sa area na ito mag-aalay po tayo ng manok. Tapos para yung mga kaluluwa po dito na nabibiktima ay buhian na sa mga kataw. Kaya ngayon, guys, magluluto muna kami. Maghintay pa kami ni Ramil na kailan matapos yung gakit na ginawa po namin kanina. Kasi iniwan namin doon. Malapit na pong matapos. Kaya ngayon, guys, abangan lang po nyo. Maipakita namin yung gakit kung ano talaga yan. Tingnan po ninyo, guys, yung pagkain namin dito ngayon. Sana po meron tayong mahuling mga karpa o tilapia para may ulam tayo dito, no? Lagay mo lang dyan, dong. Yung mga kain namin, guys. Magluluto na muna kami before dumating yung gabi. Mag 5:10 ng hapon po ngayon. Magluto sa amin para po hindi kami magugutom dito. Kasi po yung tubig dito ay parang walang imik. Walang nagpapakita, nagpaparamdam. Pati yung kaibigan ni Bro Larry na tumulong sa kanya. Itong lambat, guys, gamito nato kapag may mag-disturbo sa atin dito namang kataw dito na masama. Nakilala po ni Bro Larry kung sino yung humabol sa kanya. Subukan daw natin na hulihin para po ay maibalik po yung yung 14 katao dito na biktima na kinulong po nila hanggang ngayon ay wala pang kasulbaran ba sa kanilang kaluluwa. At saka yung binatilyo na nakuha natin, dinala po namin, guys. Andoon pa kay Bro Ramil para po ay lang natin dito, ibalik natin sa tubig yung binatilyo para po maibalik kung sakaling makabalik man yung espiritu po niya sa kanyang katawan. Kaya ngayon, guys, abangan na po ninyo, guys. Magluluto muna kami, ha. Kanina po dito sinubukan namin na kausapin yung mga kataw dito pero walang nagpaparamdam. Pati yung kaibigan ni Bro Larry ay wala pong paramdam. Kaibigan, maayong hapon sa inyong tanan dire. Kami po ay naparito para po ay ibalik po ninyo ang mga kaluluwa ng mga nabibiktima po ninyo. Maawa po kayo sa kanilang mga
pamilya kasi po hanggang ngayon ay lagi po nilang naririnig po ang iyak ng kanilang mga kamag-anak na nabibiktima guys, no? Kasi nagpaparamdam. Meron naman tayong nababalitaan ngayon na yung naanod na naman. Kawawa. Condolence po sa guro, no? Dapat sana panawagan natin to, no, sa mga makapanood nito. Sa lahat po ng mga tumatawid po ng mga nagtatrabaho po sa mga area na medyo may mga malalaking tubig kagaya po nito na kayo ay tatawid po sa tubig. Dapat kung hindi kayo marunong lumangoy, kung medyo alanganin kayo, malaki yung tubig, huwag po kayong tatawid. Kung sakali man na emergency talaga, dapat may dala kayong kawayan na meron kayong mahawakan, kasi yung kawayan po ay nakakatulong yan. Hindi po yan dili na mo paingon na sa ilalim sa tubig, kundi lilitaw talaga yan. Diskarte lang namin dito guys, yung tubig namin, no? Dito lang kami nangunguha ng tubig, pabigas. Okay lang yan bro, maluto bita ng kagaw. Wala pa sila bro Ramil. Yun, maghibot na balon karon. Oo, sige. Maggawa kami ng balon dito guys para yung tubig na ipakita na ato ang diskarte diri balag medyo hugaw ang tubig tanahon. Mapuno ng bugasa ba? Hugas silang siguro na eh. Kana atong bugas. Oh. Pero bro, nakilala mo talaga yung nanghabol sa'yo. Yun ang nagkulong sa mga tao. Sa, oo, katu-14. Yung naghabol kay Bro Larry guys, yun po ang nagalit. Dahil po ay pinakawalan po ng kaibigan ni Bro Larry na kataw dito. Pinakawalan po niya yung yung binatilyo. Kaya gusto ni Bro Larry ay subukan kung gaano ba sila kalakas. Kasi po, meron namang kalakasan si Bro Larry mula nang nakuha yung Taclobo. Sana po kaibigan, alam ko nakikita po ninyo kami dito dahil po kayo ay malakas po dito sa tubig. Kung meron po man na plano po ninyo na hindi maganda sa amin, nakahanda na po kami ngayon. Hindi naman po kami ay nanghagit sa inyo. Wala po kami nanghagit, kundi ipaglaban din namin yung tama. Kasi po hindi po talaga mabuti yung ginagawa po ng kasamahan po ninyo dito na kataw na kumulong po sa 14 na espiritu. Kaya yung binatilyo ibabalik ko dito ngayon para lang po ay maging normal, kasi lagi na pong natutulog. Tapos tinatawag po daw ninyo yung binatilyo. Kaya paramdam guys, may nagpaparamdam. Ha? May paramdam guys. Patawad po kung sino man yung maaapakan po namin ngayon dito na mabuti. Hindi po kayo kasali dito sa labanan dito. Alam namin na wala kaming kakayahan po na tapatan ang inyong yung lakas. Pero lalaban din kami kapag kami ay maagrabyado na. Nagluto na si Bro Larry guys. Sana po ay mayroon tayong makukuha ngayon dito na karpa o tilapia para may pang ulam natin. Hinihintay lang po namin yung tamang oras para mag-aalay po dito. Kausapin natin muna bro yung kataw dito bro. Mamaya na tayo mabibidyo kapag nandito na yung gakit. Mamaya ko lang i-update sa inyo guys yung gakit. Hihintay po namin yung binatilyo. Unahon saan naman itong binatilyo o humol diri para maibalik yung espiritu niya.